Shai Gilgeous-Alexander, grabe ang in-improve. Nangunguna na ngayon sa MVP race. LeBron James sa Warriors, nagsalita na, Curry room is back. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefn.com for more high-quality shoes. Sa ngayon, mukhang malakas ang hawak ng mga players sa Western Conference sa NBA MVP Award ngayong season. Dahil ang katotohanang si Joel Embiid ay hindi na kwalipikado para sa MVP Award dahil sa mga laro na nawala dahil sa injury ay ang isang malaking factor kung bakit mas maraming atensyon ang nabibigay ngayon sa West. Sa kasalukuyan, sa gitna ng NBA All-Star break, ang diskusyon tungkol kina Shai Gilgeous-Alexander at Nikola Jokic ay naging mas kapani-paniwala. Sa ngayon, mahirap na hindi pansinin ang mga nagawa ng Oklahoma City Thunder guard. Sa simula ng season, marami ang umaasa sa pag-unlad ng Thunder. Gayunpaman, ang magmula sa isang fringe play-in tournament team patungo sa isang team na maaari talagang makipaglaban para sa isang kampyonato ay ang hindi inaasahang pag-akyat. Ginawa ni Gilgeous-Alexander ang kanyang misyon na ibalik ang Oklahoma City sa mapa sa Western Conference. Tanging may 1.5 game na lamang sila sa likod ng Minnesota Timberwolves para sa pinakamahusay na record sa West. Ang 25-year-old na guard ay na-achieve ito. Si Gilgeous-Alexander at Jokic ang dalawang paborito para sa NBA MVP Award ngayong taon dahil walang duda na sila ang dalawang best player ngayon sa liga. Gayunpaman, ang Thunder ay kasalukuyang nasa itaas ng Denver Nuggets sa standings at natalo ang mga defending champions sa 3 sa kanilang 4 na pagkikita. Sa All-Star Weekend sa Indianapolis, tinanong si Gilgeous-Alexander tungkol sa kung ano ang ibig sabihin sa kanya kung sakaling maipapanalo niya ang MVP Award, isang karangalan na tiyak na nasa isip ng batang guard. Isang pangarap na natupad, sabi ni Gilgeous-Alexander. Isang bagay na hindi ko mauunawaan. Sinusubukan ko ang labis na bagay, manatili sa kasalukuyan at hindi nagmamadali. Isang bagay na magiging karangalan at pagpapala na matanggap ito, syempre. Ang laban para sa MVP Award ng season na ito ay tungkol sa estadistika laban sa tagumpay. Parehong mayroon silang mga numero upang suportahan ang kanilang MVP resumes at pareho silang nakakamit ng maraming tagumpay para sa kanilang mga koponan. Si Jokic, isang 2-time MVP na palaging nakapagtala ng mga numerong triple-double, ay nangunguna ba ngayong season kumpara sa bagong kandidato? Kahit na ang big man ng Nuggets ay tiyak na nasa karera pa rin para sa NBA MVP Award, si Gilgeous-Alexander ay malinaw na nangunguna sa karera dahil sa katotohanang inilagay niya ang Thunder sa itaas ng standings sa liga. Sa ngayon nanguna sa listahan si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Ang kanyang nakaraang rankings ay nasa number 2. Ngayon 2023-24 season stats, sa loob ng 53 games, may average siya na 31.1 points, 6.5 assists, 5.5 rebounds, 2.2 steals, 54.6 field goal percentage at may 37.13% sa 3-point line. Sa All-Star break, nangunguna si Gilgeous-Alexander sa liga sa steals, win shares at 30-point games na may 39. Siya rin ay nasa ikalawang pwesto sa total points at points per game, pati na rin sa ika-13 sa assists per game. Ang Thunder Guard ay naging dominant sa offense sa buong season, kaya't naging madali lamang makita kung bakit niya naabot ang 30 points sa bawat laro. Matapos pinangalanan bilang isang starter sa All-Star Game para sa unang beses sa kanyang karera, nagpakita si Gilgeous-Alexander sa Indianapolis at nagtala ng 31 points sa 7 of 10 mula sa 3-point range. Ngayon, kahit ang ginawa ni Shai sa laro na ito ay walang epekto sa kanyang MVP status at ang mga estadistika na ito ay hindi mahalaga sa kahit anong paraan. Gayunpaman, malinaw na makikita na si Gilgeous-Alexander ay mas nagsisimula ng naging mas komportable mula sa 3-point range. Noong buwan ng December, siya ay nakapag-shoot lamang ng 26.8% mula sa 3-point range. Pangunahin niyang ginagawa ang kanyang damage sa offense sa mid-range area. Sa buwan ng January,
Si Gilgeous Alexander ay nakapag-shoot naman ng 40.0% mula sa 3. Ngayon sa buwan ng February, si SGA ay nakapag-shoot naman ng 64.3% mula sa perimeter. Ito ang pagkakaroon sa kanya na mas mahirap siyang bantayan sa mga isolation sets. Ay nakapag-shoot naman ng 40% mula sa 3. Ang paraan kung paano nag-evolve ang laro ni Gilgeous Alexander ay tunay na kamangha-mangha. Siya ay naging isa sa pinakamahirap na player na mahirap pigilan ngayon sa liga sa dribble at marahil siya ay malapit ng maipanalo ang NBA MVP award kung mananatili ang Thunder sa itaas sa standings ng Western Conference kasama ang Timberwolves. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si LeBron James ay kailanman hindi pa na-trade sa kanyang career, ngunit maaaring magbago ito ngayong summer. Ang Warriors kasama si Stephen Curry ay tinangkang kuning ang kanilang long-term rival na si LeBron upang iligtas ang kanilang franchise's contention window, ngunit hindi natuloy ang nasabing pagkuhang deal. Nagbukas si LeBron tungkol sa potensyal na trade sa Inside the NBA na nagpapakita na hindi ito kailanman sinabi sa kanya at natuklasan niya lamang ito sa parehong oras ng lahat, kasama ang ESPN na naglabas ng isang kwento. Hindi ito umabot sa malayo. Sa katunayan, narinig ko ito ng sabay-sabay sa lahat. Si Charles ay nasa liga na, si Kenny ay nasa liga na, si Shaq ay nasa liga na. Minsan, ang mga usapan ay nangyayari sa likod sa sarado na pinto na hindi mo alam. Kung ito ay totoo o hindi, pagkatapos ng lahat mangyayari talaga ito sa iyo, ngunit hindi ito umabot sa akin. Narinig ko ito nang inilabas ang ulat. Ang Warriors ay may napakahirap na season at tila umaasa sila na ang pagbibigay sa mga assets para makuha si LeBron ay ang magpapasaya kay Curry at magbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-contend muli. Sa trade na ito na hindi natuloy, nanatili ang Warriors sa deadline at umaasa na ang kanilang kasalukuyang roster ay sapat para sa playoff run. Sila ay kasalukuyang na sa 27-26. Ang Lakers ay 30-26 ngayong season at hindi nakikita na kailangan nilang i-trade si LeBron. Kahit na maaari siyang maging isang free agent ngayong summer, walang koponan ng kailanman ay magbibigay sa kanya ng kusa, maliban na lang kung siya mismo ang aalis sa team. Si James ay may average na 24.8 points, 7.2 rebounds at 7.8 assists. Nag-react si Stephen Curry sa trade rumors. Ang lawak ng isang James Curry duo ay napakahirap isipin. Dahil ang dalawa ay ang players na pangunahing mga tauhan sa huling 2 dekada sa basketball at nagkaroon ng matinding rivalry mula noong 2015. Sa kabila nito, nag-react si Stephen Curry sa James trade at tinawag ang pagtatangkang ito bilang isang magandang maliit na sorpresa. Hindi na ako nagugulat, na sorpresa lang ako nang lumabas na ang mga bagay na iyon dahil iniisip ko na ang bawat koponan ay laging tumatawag. Kung ang bawat fanbase o grupo ng media ay malalaman ito, ito ay magiging normal na usapan na nangyayari sa loob ng front office at sa trade deadline. Kapag nag-explore ka sa paligid ng liga, sino ang available, sino ang hindi, bagay na lagi kang may interes. Malinaw na ang isang taong tulad ni Bron, marahil ay tatawagan mo lang upang makita kung siya nga ba ay available. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang usapan, ngunit ito ay isang magandang maliit na sorpresa para panigurado. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.